Walang saplot ni isa si Merly nang siya ay magising. Napangiwi siya nang maramdaman ang malagkit na bagay sa kanyang muka. Nang pahirin niya iyon ay nanlaki ang kanyang mga mata kasabay ng pagkirot ng bungo niya. Nasa po niya ang ulo at maging ang kanyang buhok ay may malagkit at maputlang likido. Nang bumalikwas siya ng bangon ay naliligo siya sa nakadidiring likido na nagmula sa katawan ni Filipo. Si Filipo ang palikerong anak ng may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Merly. May masamang imahe ito sa mga babae ayon sa mga katrabaho nila. Nililigawan daw nito ang mga bagong pasok sa kumpanya kahit nga ay yung mga estudyante na nag-OJT pa lamang. Wala itong pinipili basta't matipuhan o matripan nito. Mabuti at nawarningan agad siya ng kalapit cubicle niya. Napagsabihan agad siya na huwag niyang papansinin ang mga palipad hangin ni Filipo dahil literal na puro hangin lamang iyon. Ilang empleyada na raw ang nabiktima nito. Karamihan ay nag-resign bunga ng kahihiyan. Ang iba naman daw na matatapang at lumalaban kay Filipo ay binayaran na lamang para manahimik, lalo na iyong mga nabuntis. Ang tsismis nga ay hindi bababa sa 5 ang panganay nito. Lahat ng mga iyon ay binayaran para manahimik na lamang kasama ng kasunduang kapag nangulit pang muli ang ina ng bata ay makakasuhan na ito ng salang pangingikil. Nakuha niyang bastidin ng paulit-ulit ang lalaki, ngunit hindi talaga ito tumatanggap ng hindi. Kaya hayon siya at dinukot nito habang naki-Christmas shopping siya ng pang-exchange gift sana sa gaganaping Christmas party ng kumpanya ng mga ito. Pinagsamantalahan siya ni Filipo. At speaking of Filipo, narinig niya ang nakakabwisit nitong tawa. Nang hanapin niya ito ay nakita niyang nasa bandang kaliwa ang lalaki at may hawak na cellphone na nakatutok sa kanya. "Puro ka arte," anito. "Hindi ka naman pala birhen? Mas maluwag ka pa sa EDSA nung pandemic." Sabay tawa. Nandilim ang paningin ni Merly. Hinagip niya ang lampshade sa nightstand at buong lakas iyong ibinato sa lalaki. Tinawag pa ni Merly na demonyo at hayop at walang kasing sama ang lalaking iyon habang umiiyak at sabay lundag sa lalaki at pinagkakalmot iyon. Nagpambuno sila ni Filipo. Alam niyang wala siyang laban pero hindi siya bumitiw rito. Nang itulak siya nito sa kama ay lalo lamang siyang kumapit ng mahigpit dito. Pati mga binti niya ay pinaikot niya sa katawan nito at kinagat ito sa pinakamalapit na bahaging kanyang makakagat at ito ay sa leeg. Ang lakas ng sigaw ng walang hiya. Hindi nito alam kung paano siya kakalasin sa katawan nito kaya pinagsusuntok siya sa muka, sa dibdib, sa tiyan, sa hita, sa lahat. Hindi siya bumitiw. Sa kawalan marahil ng maisip na gawin ay binangga siya ni Filipo sa sementong dingding at doon ay nakadama ng hilo si Merly. Oras na naman na. Tila naman mauulol sa sakit si Filipo dahil sa pagkakakagat ni Merly sa kanyang leeg. Malay ba niyang may lahi palang pitbull ang babaeng ito? Binangga niya ng binangga sa pader ang katawan ng babae hanggang sa bumitiw ito sa kanya. Namimilipit ito sa sakit ngunit dahil nasaktan din siya ay wala siyang pakialam sa drama nito.
Pinagsisipa pa nga niya ito sa likod at sa ulo. "Kinang ina ka! Aso ka bang gaga ka ha?" At dinakot niya ito sa buhok at inumpog sa sahig. Himas pa rin niya ang nasaktang leeg nang makapa ang pagdurugo noon. Lalo siyang naulol sa galit at muling pinagsisisipa ang babae habang sige siya sa pagmumura. Napapikit na lamang siya sa kirot ng kanyang sugat kaya naman saglit siyang naupo sa kama at doon ay dinamdam ang sakit. Mga ilang sandali pa bago siya nakadama ng paghupa ng kirot, nang lingunin niya si Merly ay wala na itong kakilos-kilos. Biglang nanlamig ang pakiramdam niya at sa isip niya'y napatay yata niya ang loka. Nagmamadali niyang binalot ng kumot at carpet ang katawan ng babae. Binuhat iyon at isinakay sa SUV. Nagmaneho siya sa pinakamalapit na gubat kung saan niya balak idispatcha ang katawan nito. Napailing siya at napamura. Hindi naman niya intensyon na mapatay si Merly, kaya lang ay ito naman ang nagsimula. Sukat kagatin siya. Natural na ipagtatanggol niya ang sarili, kaya lang ay sumobra yata siya. Letse yan. Kasalanan niya yun. Di sorry. Nang mapatapat siya sa malaking puno na hindi niya matukoy kung ano, ay doon na siya huminto. Lumabas ng sasakyan at hinila palabas ang katawan ng babae. Hindi na niya tinangkapang buksan iyon. Lumuhod siya sa tabi ng bangkay at muling humingi ng tawad. Pinaliwanag niya na wala sa listahan ng mga nais niyang gawin ang paslangin ito. "Gusto lang naman kita kasing matikman, Merly. Yun lang talaga. Kaso dahil gaga ka, di yan ang napala mo." Tumayo siya. Nagkibit balikat, umatras at nagmamadaling bumalik sa sasakyan bago iyon pinaharurot papalayo. Paglabas ng kagubatan ay paulit-ulit siyang huminga ng malalim at itinuon ng atensyon sa mga disenyong pamasko sa paligid. Malapit na nga pala ang Kapaskuhan. A-attend pa siya ng Christmas party ng kanilang kumpanya sa Makalawa na isa si Merly sa dapat sana ay a-attend. Napailing na lamang siya. Wala siyang magagawa. Napatay niya si Merly Sa madilim na kagubatan ay maririnig ang mahihinang hagulgol ni Merly. Hindi naman siya tuluyang napatay ni Filippo. Nawalan lamang siya ng malay nang iumpog siya nito sa sahig, ngunit anumang sandali ay baka lamunin na nga siya ng kamatayan dahil hindi na siya makagalaw. Nagawa niyang palayain ang sarili sa pagkakabalot sa kumot at carpet. Ang kaso ay hindi siya makatayo. Hindi niya maigalaw ang pang-ibabang bahagi ng kanyang katawan. Wala siyang maramdaman mula sa bewang niya hanggang sa pababa. Imbalido na yata siya. Ni hindi niya makuhang dumapa para sana hilahin ang sarili papalayo. Nakatihaya lamang siya at naghihintay ng mangyayari. Saklolo! Ultimo kanyang tinig ay wala ng lakas. Baka kahit surot nga ay hindi siya marinig. Wala siyang magawa kundi ang lumuha na lamang. Sa isip niya, ilang beses niyang sinusumpa si Filippo. Napakahayop na lalaking matapos siyang pagsamantalahan ay tinangka pa siyang patayin. Mabuti pa nga sana kung natuluyan siya nito, pero ang kaso ay hayon siya. Buhay, ngunit tila unti-unting namamatay.
Hayop ka, Filipo. Makaganti man lang sana ako sa iyo bago ako mamatay. Napadakot siya ng lupa. Ang pipi niyang pagtangis ay nahinto nang makarinig siya ng mga kaluskos. Ginalaw-galaw niya ang ulo para lingunin kung saan nagmumula ang mga pagkilos. Mula sa kanan ay napabaling siya sa kaliwa dahil doon naman niya narinig ang tila mga yabag sa dahon. Kaliwa, kanan, sa taas, sa ibaba. May maliliit na tinig pang humahagikgik. Para siyang pinaglalaruan. Mga hayop kaya ito? Anong klaseng hayop? May lobo pa ba sa Pilipinas na handang lumapas sa kanya? Napahikbi si Merly. Putang ina mo, Filipo! Resignado na siyang mamatay sa napaka-brutal na paraan nang biglang may muka na sumilip sa kanya. Napasinghap siya dahil napakalapit noon sa mukha niya. Bukod pa roon ay saksakan iyon ng pangit. Bukol-bukol na tila kinukulugo ang balat. Malapad ang sarat na ilong. Naniningkit ang isang mata at ang isa ay halos nakaluwa na. Makakapal ang mga labing nakangiti. Nakalitaw ang malalaki at naninilaw ng ngipin. At tila kulang pa ang isang kilabot ay may isa pang pangit na muka ang sumilip sa kanya. At isa pa at isa pa hanggang sa napalibutan na siya ng maliliit at mapapangit na mga nilalang na iyon. Araw ng Christmas party. Isa sa pinakamasigla sa lahat ay si Filipo. Costume party iyon kaya naman siya ay naka all white na sweater at pants. May 3 malalaki at itim na botones ang kanyang sweater na turtleneck para maitago ang sugat sa leeg. Naka-top hat din siya dahil ang kanyang costume ay isang snowman. Ay, ang cute naman sir! Bati ng isa nilang empleyado. Oo nga po, bagay kayo ni Merly. Christmas elf naman yung costume niya. Red na red tapos ikaw naman white na white. Kamuntik nang mabura ang kanyang ngiti at Si Merly? Opo sir, hayun oh. At nang tinuro ng mga ito si Merly ay para siyang sinikmuraan. Buhay na nakikihalubilo sa mga kapwa-empleyado si Merly. Nakasuot nga ito ng pulang elf costume. Pulang-pula na halos kulay itim na nga iyon. Nakasuot pa nga ito ng Santa hat na kaparehong kulay rin. Hindi siya nagpahalata pero kagyat siyang nakadama ng kaba. Aniya sa isipan, buhay pa pala ang putang ina. Walang ano-ano ay lumipad ang tingin sa kanya ng babae. Nginitian siya nito ng ubod tamis at napilitan siyang tugunin ang ngiti nito pero abot-abot na ang kanyang kaba. May pinagsabihan kaya ito na nangyari? Kung kaya't na pa, putragis na. Bulong niya bago nilapitan ito. Nang magkatapat na sila ay kinumusta niya ito. Alam na alam mo naman kung kumusta ako, hindi ba?
mapang-akit nitong wika. Nilawakan niya ang ngiti at hinawakan ito sa bewang bago binulungan ng, "Magkano ang kailangan mo para manahimik?" Sukat sa sinabi niya ay humagalpak ito na ikinalingon sa kanila ng lahat. Bigla ay sumabay sa pagtawa ni Merly ang iba pang naroroon sa party habang unti-unting pumapalibot sa kanilang dalawa. Napaatras siya ngunit may tumulak sa kanya pabalik. Paglingon niya ay dalawang empleyado ang nakangisi sa kanya habang lumalapit. "Anong ginagawa ninyo?" Matapang niyang tanong sabay tulak din sa mga iyon, ngunit ni hindi natinag ang mga ito. Umatras siyang muli at kamuntik na siyang madulas kung hindi lamang siya napakapit sa mesa sa gilid. Aksidente niyang nahawakan ng trackpad ng isang laptop na nagsanhi ng pag-play ng isang awiting pampasko. Hindi niya iyon pinansin at nagpatuloy sa paglayo kay Merly at sa mga empleyado na unti-unting lumalapit sa kanya. Sunod-sunod ang kanyang paghinga pero matapang pa rin siya sa pagwikang, "Hindi na ako natutuwa sa inyo ah. Itigil na ninyo ang kalokohang ito." Halos magkandara pa siya sa paglayo. Natabig na niya ang malaking bowl na naglalaman ng inumin. Tumapon ang laman nun sa gilid ng Christmas tree. Hindi niya napansin na nag-short circuit ang Christmas lights dahil doon, kung kaya't kumislap saglit ang manipis na kable noon. Tumilamsik sa kanyang sweater ang kapirasong kislap na agad nagsimula ng apoy. Tarantang pinagpag niya ang munting apoy pero bigla siyang binugahan ni Merly ng malapot at mabahong likido na lalong nagpaliyab ng apoy sa kanyang sweater, paakyat sa scarf na humigpit ng humigpit ang pagkakabuhol sa kanyang leeg. Kay bilis ng pangyayari. Sa isang kisap mata ay nilalamon na siya ng apoy. Damang-dama niya ang pagkalusaw ng kanyang balat at laman na kumakapit na sa tela ng kanyang sweater. Samantala ay hindi naman malaman ng mga empleyado ni Filippo kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Isinisigaw ng lalaki ang pangalan ng nawawalang empleyada na si Merly habang nilalamon ng apoy mula sa nag-short circuit na Christmas lights ang katawan nito. Tinangka nilang pigilan si Filippo sa paglapit sa apoy ngunit tila wala ito sa sarili at katunayan nga pagdating pa lamang nito sa kasiyahan ay animoy wala na sa katinuan dahil nakikipag-usap na sa hangin. Pagkatapos ay hayon, tila naglulunoy pa sa apoy. Kay bilis kumalat noon at kay bilis ding nalamon ang palikerong lalaki. Nagtakbuhan naman palabas ang mga nahintakotang empleyado at sa himig ng awiting pamasko na ngayong Pasko magniningning ang Pilipino ay nagliyab patungo sa kanyang kamatayan si Filippo. Pasko, magniningning ang Pilipino sa mundo. Matapos ang misyon ni Merly na ipaghiganti ang kanyang sinapit, ay nagbalik na siya sa puno ng kabalyero kung saan tinapon ni Filippo ang kanyang katawan. Sa puno ring iyon, naninirahan ang mga pangit at maliliit na nilalang na siyang nagbigay sa kanya ng ikalawang buhay upang makaganti. Mga itim na duwende. Ang mga nakarinig ng panawagan niyang maghiganti at kapalit
ng katuparan noon ay ang paglilingkod ng kanyang kaluluwa sa mga itim na duwende. Ayos lang ito sa kanya dahil at least hindi niya makakasama sa impyerno ang kaluluwa ng animal na si Filipo.